Pagkatapos, magbago ng anyo ng halimaw, dali-dali naman itong umatake sa ating bida. Dahil dito, bigla na lamang naging seryoso ang pagmumukha ni Spring habang nagpapalabas ito ng nakakatakot na enerhiya. Sa pag-atake ng halimaw, wala naman itong tinamaan dahil bigla na lang nawala si Spring, at bigla na lang nagkaroon dito na madilim na kalangitan. Biglang nagdilim ang paligid, kaya nagulat at nagtaka si Dao Zun at ang iba pang nakapaligid. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari at bakit biglang naging sobrang dilim. May nagtanong pa kung ito ba ang kakayahan ni Spring. Habang naguguluhan sila, napansin nila ang dalawang naglalakihang pulang mata sa langit. Nabahala ang Deputy Lord dahil wala na siyang makita sa sobrang dilim. Sinabi niya na hindi siya nakakakita ng kahit ano at nagtanong kung ito ba ay isang uri ng kapangyarihang nagpapawalang bisa ng paningin. Umatake na si Skelly, mabilis niyang pinutol ang isa sa malaking galamay ng halimaw gamit ang kanyang matinding purple energy slash at pinutol din ito ang paa nito. Dahil sa sobrang bilis at lakas ng atake, napaatras at napaluhod ang halimaw habang nanginginig at nagngangalit ang mga mata nito. Nagulat ang Deputy Lord dahil kahit inaatak na ang halimaw, hindi ito nagbibigay ng kahit anong reaksyon. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari at naisip niyang baka tinanggal o pinatay na ang lahat ng 5 pandama ng halimaw. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang lumitaw ang malalakas na purple slashes at tinamaan siya ng diretsahan, napaatras siya, nabulunan ng dugo, at halos hindi makapaniwala habang sinasabi nito na bakit nga raw nawala kaagad si Skelly sa kanilang paningin. Pagkatapos patayin ni Skelly ang mga kalaban, nagulat ang lahat nang makita nilang bagsak at duguan ang napakalaking halimaw, ang long-mustached giant mountain king beast. Nagtanong sila kung tapos na ang laban, at hindi sila makapaniwala na ang napakalakas na halimaw ay tuluyan ng napatay. Pagkatapos nito, inalis na ng ating bida ang mga bangkay nito. Tinanong ni Dao Zun ang bida kung anong klaseng galaw ang ginamit niya. Hindi siya makapaniwala dahil pinabagsak nito ang isang thick void realm na halimaw na parang nagtatadtad lang ng karne sa chopping board, isang bagay na hindi pa niya naririnig sa buong buhay niya. Sumagot naman ang bida na ang ginawa niya ay dahil sa Wu Tribe Divine Physique na kamakailan lang niyang nagising. Natuwa at namangha ang mga tao nang marinig nila ang tungkol sa Wu Tribe, hindi nila ito kilala, pero para sa kanila ay tunog sinauna at misteryoso, pinaniwalaan nilang nagmula ito sa isang makapangyarihang tribo noong unang panahon. Mas lalo pa silang humanga kay Dao Zun dahil hindi nila inaakalang may kakilala pala siyang ganoon kalakas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, biglang lumitaw ang panibagong grupo ng mga halimaw, malalaki, mabangis, at lumilipad, dahil dito, napamura si Dao Zun at agad binunot ang kanyang espada. Nagbabala siya sa lahat na huwag magpakampante dahil hindi pa tapos ang pag-atake ng mga halimaw. Kinausap ni Spring si Skelly habang hinahawakan niya ang ulo nito, inutusan niya itong gamitin ng Beast Soul Possession. Pag-activate ng skill, ipinaliwanag na kapag ginamit ang Beast Soul Possession sa oras ng fusion, maaaring pumili si Spring ng anumang isa sa mga kakayahan ng Little Skeleton, at mapalalakas ito ng doble kumpara sa orihinal nitong lakas. Handa na silang gumamit ng mas mataas na kapangyarihan para sa susunod na laban. Noong una, nang unang matutunan ni Little Skeleton ang puppetry technique, isa lang ang kaya nitong control ang bangkay, habang tumataas ang lakas nito, naging kaya na nitong kontrolin ang dalawa. Ipinaliwanag ni Spring na ang mga iyon ay storage rings ng Vice Tower Master, at ang mga treasure sa loob ay sapat para lubos na palakasin si Dao Zun. Hindi na niya hinintay ang pagtutol ng lalaki, diretso na niya itong iniabot na parang walang ibang dapat pagpilian. Pagkatapos ay activate ang Beast Soul Possession, Intelligence Type, naging mas makapangyarihan at mas nakakatakot ang aura ni Spring, handa ng kontrolin ang lahat ng target. Nagtataka ang mga lalaki kung ano ang plano ng makapangyarihang taong yun. Naalala nila na sinabi nitong mas kapaki-pakinabang ang mga patay kaysa sa mga buhay. Kaya nagduda sila at napatanong kung, posible ba na may balak siyang gawin sa mga patay. Sinimulan na ng ating bida ang kanyang teknik, naglabas siya ng malakas na asul na enerhiya at ginamit ang puppetry technique. Lumabas ang mga kaluluwa ng mga taong namatay at pilit pa siyang minumura ng Deputy Lord at tinatakot, sinasabing kahit multo sila ay hahabulin pa rin siya. Pero hindi na sila makagalaw, hinayla sila ng teknik ng bida at kinontrol ang kanilang mga espiritu. Sunod-sunod na umagos ang mga asul na kaluluwa papunta sa kanya habang pinapagana niya ng buo ang teknik. Sinabi ni Spring na iniisip pa raw ba nila ang pagiging multo,
Pero agad niya iyong pinutol, wala raw saysay ang ilusyon nila. Mula sa sandaling yun, wala na silang takas at wala nang ibang landas, gagamitin sila para lumaban para sa sangkatauhan, hanggang sa maubos ang lakas nila at mabulok ang mga katawan nila. Tinanong ni Dawson sa ating bida kung sigurado bang araw ito na gagana ang kanyang plano. Sumang-ayon si Spring na oo habang inaalis na nito ang kanyang beast form. Kasabay nito, bigla na lang tumalon ang Deputy Lord sa ere habang inahanda nito ang kanyang pag-atake. Umatake ang Deputy Lord gamit ang kanyang teknik, nang ibinagsak niya ang espada, kumawala ang napakalakas na lila na enerhiya at tinangay nito ang mga halimaw sa paligid, para bang nilalamon ng puwersa ang lahat ng nasa harapan niya habang bumubulusok ang atake pababa. Namangha ang lalaki nang makita niya ang sinapit ng mga bangkay at mga halimaw sa paligid. Hindi siya makapaniwala at bigla siyang napatigil sa gulat, sabi niya na iyon ang lihim na teknik ng Vice Tower Master, ang 10,000 Gods Void Devouring Sword, kita sa mukha niya ang kaba at pagkabigla dahil hindi niya inasahang gagamitin ang ganoong uri ng malupit na pamamaraan. Nagsimula nang umatake ang mga tauhan ng Deputy Lord, sabay-sabay silang sumugod, bawat isa may dala-dalang kakaibang kapangyarihan, yung lalaking may berdeng aura sa kamay, rumatrat ng suntok sa mga halimaw at bawat tama niya nagpaalab ng enerhiya na agad nagpapayanig sa katawan ng kalaban. Kasunod niya, tumalon ng isa pang alagad na may hawak na staff, pinalibutan siya ng apoy habang iniikot niya ang sandata, at sa bawat hampas niya ay nagkakaroon ng pagsabog sa lupa, ang mga halimaw ay napaatras sa lakas ng sunod-sunod na atake. Samantala, yung nakatakip ang mukha at may hawak na pulang orb, nagpalipad ng kakaibang kidlat na kulay dugo. Dahil sa ginamit niyang kapangyarihan, nabalot ng pulang enerhiya ang mga halimaw at isa-isa silang napilayan ng matinding puwersa. Buong lakas, sabay-sabay nilang nilusob ang kaaway bilang tugon sa utos ng Deputy Lord. Nagulat ang mga tao habang pinagmamasdan nila ang nangyayari, hindi sila makapaniwalang ganoon kalupit at kakaiba ang pamamaraan ng taong dinala ni Dawson, sabi nila na sobrang baliw ng mga teknik nito at nakakakilabot isipin na kaya niyang gawing puppet ang mga dating alamat. May isa pang nagsabi na hindi niya inasahan na makikita niyang seryoso at totoong kumikilos ang Vice Tower Master, na noon ay hindi ganoon kasipag. Habang pinapanood nila, nagreklamo sila na ang mga alamat na yun ay itinago pala ang napakaraming teknik na pandigma pero ginagamit lang para sa sariling kapakanan. Para sa kanila, hindi karapat-dapat tawaging alamat ang mga yun dahil pinahiya nila ang mismong titulo. Para sa grupo, masyado pang magaan ang kamatayan para sa kanila. Masaya at kampante ang itsura ni Spring habang nakatingin siya sa laban, sinabi niyang sayang dahil naputol na ang ugnayan ng mga alamat sa mga alaga nilang halimaw nang mamatay sila, kung hindi lang yun nangyari, at kung kaya pa sanang kontrolin ng bawat puppet ang 3 o 4 na King Beasts, siguradong mas malala at mas nakakatakot ang magiging epekto ng lahat ng ito. Habang sinasabi niya ito, halatang aliw na aliw siya sa posibilidad ng ganoong uri ng kapangyarihan. Humanga ang mga tao habang nakatingala sila sa ere, biglang sumulpot ang Vice Tower Master at pinatay niya ang buong halimaw na alon sa isang iglap, hindi makapaniwala ang lahat. Sabi nila na hindi pala sila iniwan ng Vice Tower Master, ganito raw talaga kalakas ang isang alamat, ramdam ng lahat ang biglang paggan ng sitwasyon dahil sa lakas niya. Habang pinapanood nila ang eksena, may isa sa kanila na napatingin sa lalaking nakaitim sa malayo, nakilala niya ito bilang si Spring mula sa Longjiang Bay City. Ayon sa kanila, malamang si Spring ang nagpabalik sa Vice Tower Master, hindi sila makapaniwalang may ganoon pala itong impluwensya. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang naubos ang mga halimaw, dahil dito, nagsigawan ang mga tao na nanalo ng araw sila. Lumapit si Dawson sa ating bida at buong taos-pusong nagpasalamat, sabi niya na sa ngalan ng buong syudad, ang tagumpay nila ay dahil kay Spring, ipinunto pa niya na iniligtas ni Spring ang lahat. Pero agad itong itinanggi ni Spring, sinabi niyang hindi dapat siya ang pasalamatan dahil master siya ni Skelly. Ayon kay Spring, tungkulin lang ng isang alagad na protektahan ang kanyang sariling guro. Para sa kanya, ang taong dapat pasalamatan ng mga taga Longjiang Bay City ay si Dawson at ang buong grupo nito. Sinabi pa ng ating bida kay Dawson na ang dahilan kung bakit naligtas ang lahat ay dahil nagtiis si Dawson hanggang sa huling sandali. Kung wala yun, baka wala nang matira. Pagkatapos noon, sinabi ni Spring na kung wala nang ibang kailangan sa kanya, babalik na siya sa Longjiang dahil hindi siya maaaring lumayo ng matagal. Habang aalis na sana si Spring, biglang tumakbo papalapit ang mayor at tinawag siya.
kaya napalingon si Dao Zun at nagulat. Nang humarap si Spring, diretso niyang tinanong kung may kailangan ba ang mayor sa kanya. Huminga ng malalim ang mayor at nagpasalamat, nakita raw niya ang lahat ng nangyari, nangako pa siya na dadalhin niya hanggang hukay ang sikreto tungkol sa mga legend na pinatay ni Spring. Pero agad siyang nag-alala tungkol sa kinabukasan ng Longjiang, dahil wala na silang commander, paano raw nila haharapin ang susunod na Beast Tide, iyon ang dahilan kaya hinabol niya si Spring, naghahanap siya ng sagot, at ng pag-asa. Itinuro ni Spring si Dao Zun at mariing sinabi na siya ang nanguna sa depensa, hindi natakot, hindi umatras, at buong tapang na hinarap ang panganib. Idinagdag pa niya na pagdating sa responsibilidad at pamumuno, si Dao Zun ang pinakamainam na magiging commander. Nagulat si Dao Zun sa biglaang rekomendasyon, agad siyang tumanggi at sinabing nagbibiro lang siguro si Spring. Ipinaliwanag niya na isa lang siyang titled rank at kulang pa raw ang lakas at ranggo niya para sa ganoong posisyon. Pagkatapos irekomenda ni Spring si Dao Zun bilang bagong commander, bigla siyang kumilos, tinawag niya ang 4 na legendary puppets at may kinuha mula sa kanila, mga kumikislap na singsing na may malakas na enerhiya. Habang bumabagsak ang mga ito pababa, sinaluyo ni Spring na parabang napakadali lang. Pagharap niya kay Dao Zun, ipinakita niya ang mga singsing. Ipinaliwanag ni Spring na ang mga iyon ay storage rings ng Vice Tower Master, at ang mga treasure sa loob ay sapat para lubos na palakasin si Dao Zun. Hindi na niya hinintay ang pagtutol ng lalaki, diretso na niya itong iniabot na parang walang ibang dapat pagpilian. Kasunod noon, sinabi ni Spring na ibinibigay din niya kay Dao Zun ang kontrol sa 4 na legendary puppets, sa lakas at autoridad na dala ng 4, sapat na raw yun para depensahan ang Longjiang laban sa anumang susunod pang panganib. Bago tuluyang matapos, may isa pang bilin si Spring, ibalik ang lahat ng kayamanang pinagsamantalahan ng Vice Tower Master sa mga tao ng Longjiang, dahil sa kanila yun dapat mapunta. Tinanggap ni Dao Zun ang mga singsing at halos nanginginig ang boses habang nagsasalita, taos puso siyang nagpasalamat kay Spring, dahil sa malaking tiwalang ibinigay sa kanya. Sinabi niyang gagawin niya ang tungkulin ng buong buhay niya kung kinakailangan. Pagkatapos noon, lumapit ang mayor kay Spring at nagtanong, bakit parang ibinibigay niya lahat ng benepisyo sa kanila, wala ba talaga siyang hinihinging kapalit? Diretsyong sumagot si Spring, syempre meron, gusto niyang lahat sila ay buhay. Kasi kung mamatay silang lahat, sino pa raw ang pagbubuhusan niya ng pag-aalaga sa mga alaga niya? Iminungkahi ng mga tao na dapat magbukas si Spring ng branch store sa Longjing. Sabi nila, buong lungsod ang maaaring maging customer niya, at mas mapapabilis din ito ang pag-ensayo ng kanilang Pet Warrior Corps. Nag-alok pa sila na ang bahala sa lupa, hindi na kailangan gumastos ni Spring kahit piso. Tahimik namang nag-isip ang ating bida, ngunit sumang-ayon na din ito kaagad, dahil madali lamang siyang makakapunta dito. Ngumiti si Spring at pumayag, sinabi niyang tatawagan sila ni Shirley, dahil ito ang humahawak ng lahat ng branch store sa labas ng lungsod. Pagkatapos ay nagpaalam siya. Sumakay si Spring sa kanyang dragon at lumipad pataas. Habang papalayo siya, buong Longjiang ay kumaway at sumigaw ng pamamaalam.